Inihain sa Senado ni Senador Panfilo Ping Lacson ang panukalang batas na magpaparusa sa mga anak na mag-aabandona sa kanilang mga magulang sa panahon ng pangangailangan. Yan ang ulat ni Harley Valbuena. Ang 67 anyos na si Ginang Doribet de Vera, retirado na sa pagiging beautician at wala na ngayong regular na pinagkakakitaan. Umaasa na siya ng suporta mula sa kanyang 3 anak, lalo na't sakaling siya ay magkasakit. Maganda pa rin yung talagang tumutulong ka. Ibig sabihin, tumatanaw ka pa rin ng utang na loob sa magulang mo, nagpalaki sa'yo, nag-alaga sa'yo, nagpaaral. Sana maisip nila yon na pag naging magulang na rin sila, tulungan din sila ng anak nila. Ang mga tulad ni Ginang Doribet ang maaaring makinabang sa inihaing panukalang batas sa Senado na magpaparusa sa mga anak na mag-aabandona sa kanilang mga magulang sa panahon ng pangangailangan. Sa ilalim ng Proposed Parents Welfare Act ni Senador Panfilo Ping Lacson, ang isang magulang ay maaaring maghain ng petisyon sa korte para sa paglalabas ng court order sa kanyang anak upang magbigay ng suporta. Bibigyan sila ng libreng legal representation mula sa Public Attorney's Office. Kung hindi susunod ang isang anak sa support order sa loob ng 3 buwan, maharap ito sa 1 hanggang 6 na buwang pagkabilanggo at multang 100,000 piso. Para naman sa mga tuluyang mag-aabandona sa kanilang magulang na mangangailangan ng suporta, maharap sila sa 6 hanggang 10 taong pagkabilanggo at multang 300,000 piso. Sinabi ni Senador Lacson na layunin ng batas na itaguyod ang filial responsibility o moral at social obligations ng isang adult children sa kanyang magulang, lalo na tila nagiging normal na makakita sa lansangan ng mga inabandonang matatanda. Ang National Commission of Senior Citizens, suportado ang panukala pero nais nitong maisama rin sa parurusahan ang mga paglabag sa iba pang karapatan ng matatanda. We want it to be a criminal offense instead of just an administrative offense. When you talk about violence, just like domestic violence, it encompasses a range of actions na being, suffered or being inflicted on an older person. So it can be emotional, it can be verbal, it can be physical, it can be economic even. No? Pero iginit ng NCSC na dapat magkaroon ng safeguards ang panukala laban sa posibleng pag-abuso. Halimbawa, ay sa mga magulang na nauna nang nag-abandona sa kanilang mga anak at bigla na lamang hihingi ng tulong kapag nangailangan. Medyo masalimuot pa yan eh. Mas maganda siya kung maiayos natin at may plastada natin. Kumbaga all the necessary criteria, protocols, including yung mga engagements should also be embedded. But I think that will be tackled in an IRR. Samantala, isinusulong din sa panukala ang pagtatatag ng old age home sa bawat probinsya at highly urbanized cities para sa may sakit o incapacitated parents. Sinabi naman ng NCSC na sa ngayon ay mayroon lamang 4 na residential care facilities ang Department of Social Welfare and Development para sa mga abandonadong senior citizens at ang iba naman ay private facilities. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.